Jesus name we pray. Amen. Dito po tayo sa Lucas chapter 24 verses 13. Luke chapter 24, ang talata ay 13 hanggang 35. Meron po tayong 4 M's na nakita dito sa Luke chapter 24, 13 to 35. Ang unang M, a meeting with Jesus, 13 to 16 po iyon. Yung pangalawang M, message from Jesus, 17 to 27. A meal with Jesus, 28 to 32. At yung pang-apat, a mission for Jesus, 35 to 33 to 35. So yun po yung ating 4M's. A meeting with Jesus, message from Jesus, a meal with Jesus, and a mission for Jesus. Simulan po natin ang ating pag-aaral dun sa verse 13. Ito po ay particular na nalalaman ng marami ng yung a road to Emmaus. Emmaus Road. Ang sabi po sa verse 13, at narito, dalawa sa kanila ay naparoon ng araw ding yaon sa isang nayong ang ngalay Emmaus, na may 60 estadyo ang layo sa Jerusalem. So, sa ibang salin, ito po ay 7 miles from Jerusalem. Ang sabi, at narito, and behold, dalawa sa kanila ay naparoon sa isang nayon. Yung dalawang ito, these two disciples are part of the unbelieving crowd. Ito po you must remember, ito po yung panahon na makalipas yung 3 araw na pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo. Ito yung kung tataasan natin yung basa doon sa verse 1, ito ay makikita natin na Sunday pala ito nangyari. Itong ating pag-aaralan, yung chapter 24, 13 to 35, late in the afternoon na ito naganap. At yung dalawang ito, two disciples of this, I would like to believe na these are unsaved men. Paliwanag ko mamaya kung bakit naniniwala tayo na ito ay unsaved men. Una muna, yung talakayin natin kung saan nakabilong itong yung dalawang lalaking ito, these two disciples. Ang sabi ko kanina, they are part of the unbelieving crowd. Nandun yun sa 24 verse 11. Ang sabi doon sa 24 verse 11, at ang mga salitang ito ay inakala nilang walang kabuluhan at hindi nila pinaniwalaan. Yung hindi sila naniwala doon sa balita ng mga babae, yung mga babae na nagpunta sa tomb ng ating Panginoong Diyos. They are not thinking kung sino yung mag-aalis ng bato, kasi sinelyuhan yung tomb ng ating Panginoong Jesucristo At may dala-dala silang pabango na pupunta sila ron para tapusin yung ayon sa kanilang culture, lalagyan ng pabango ang bangkay. Ang akala nila ay bangkay pa rin nilang daratnan ng ang Panginoong Jesucristo. At nagulat sila nang makita na nila na naka-open yung stone at wala roon ang Panginoon. At nakakita sila ng pangitain ng anghel. At sinabi sa kanila, he is not here. Naka-receive sila ng magandang balita mula sa anghel ng Panginoon.
siya'y muling nabuhay. Napagtagumpayan niya ang kamatayan. At sa galak ng mga babaeng ito, sila ay umalis at ipinamalita yung kanilang nakita na wala siya roon, wala siya sa tomb. Ito yung pinaka ebidensya nung muling pagkabuhay ng ating Panginoon, dahil ito nga yung one of the greatest evidence is the empty tomb. Dahil may malaking bato, mayroong mga pinababantayan pa iyan ng mga Roman soldier, nagpapalitan sila doon, ngunit wala doon ang Panginoon. Siya'y muling nabuhay. At noong mapalitaan iyon ni Peter at ni John, sila ay nagpunta doon sa tomb upang kumpirmahin kung wala nga ba ang ating Panginoong Diyos. Ngunit merong mga iba na hindi naniwala doon sa mga babae, sila Mary Magdalene, sila Joanna, na yung ibinalita, ang sabi sa verse 11 ay at ang mga salitang ito, yung balita ni Mary Magdalene, ni Joanna at ni Mariang ina ni Santiago, ang mga salitang ito ay inakala nilang walang kabuluhan at hindi nila pinaniwalaan. Iyon yung kanilang problema. Kaya sila lulugo-lugo. Kaya sila napakalungkot. You must remember na naglalakad sila at malungkot sila na naglalakad. Kasi ang pag-asa nila ay namatay kung kanilang tinitingnan na kanilang pag-asa. Unbelief makes them sad. Unbelief makes us cast down. Nalulumo ba tayo dahil hindi tayo talaga naniwala sa ating Panginoon, yung turo ng ating Panginoong Diyos? Kung tayo ay naniniwala talaga na siya ay makapangyarihan sa lahat, na siya ang may control sa lahat ng bagay, there is no room for us to be sad continuously. Yung para magpatuloy tayo sa matinding kalungkutan. At yan ay itinuro na ng Panginoon na siya ay magsasuffer at siya ay mamamatay sa ikatlong araw ay mabubuhay. Hindi minsan na itinuro ng Panginoong Jesucristo na siya ay nadaranasin niya ang lahat ng kanyang pinagdaraanan. Doon sa Matthew 16, for example, verse 21. Ang sabi doon sa Matthew 16, verse 21, 16, 21 ng Matthew ay ganito ang sabi, mula 16:21 ng Matthew, mula ng panahong yaoy, nagpasimulang ipakilala ni Jesus sa kanyang mga alagad na kinakailangang siya'y pumaroon sa Jerusalem at magbata ng maraming bagay sa matatanda at sa mga pangulong saserdote at sa mga eskriba at siya'y patayin at muling ibangon sa ikatlong araw. Hindi nila, they fail to believe on the Lord Jesus Christ. Isa pa, dun sa Matthew 20, ang verse ay 17. Matthew 20:17. Ang sabi naman ay ganito, 20:17 ng Matthew. Samantalang umahon si Jesus at bukod isinama ang 12 alagad at sa daay sinabi niya sa kanila, narito
nagsisiahon tayo sa Jerusalem at ibibigay ang anak ng tao sa mga pangulong saserdote at sa mga eskriba at kanilang hahatulang siya'y patayin. Alam niya yung pagdaraanan niya sa beforehand. He predicts his death. Ang sabi ng verse 19, at ibibigay siya sa mga hintil upang siya kanyang alimurahin at hampasin at ipako sa krus at sa ikatlong araw siya'y ibabangon. They fail to listen. Siguro natutulog yung mga alagad na ito. Siguro mga bored na bored. Itong mga alagad. Yung they miss the teaching of the Lord Jesus Christ. Nawa hindi tayo matulad sa alagad na na-miss natin yung pagtuturo ng ating Panginoong Jesucristo. Yung sinabi ko kanina, I would like to believe kako na yung dalawang disciples na ito dito sa Lucas 24, yung they walk to Emmaus ay they are unsaved men. Bakit? For two reasons. Una, yung sinaita natin kanina na hindi nila pinaniwalaan yung balita nung mga babaeng sabi sa kanila, yung hindi sila naniwala. Paano nila itinreat ang salita, yung mabuting balita. Mabuting balita yun eh. Dahil sinabi nila Mary Magdalene, nila Mariang ina ni Santiago, nila Joanna, na wala doon ang Panginoon, nabuhay doon ang Panginoon. Pero hindi nila pinalawan. At ang sabi pa ay itinuring nila na iyo'y walang kabuluhan. Natatagpuan ba natin ang ating sarili na itinitreat ang salita ng Diyos na walang kabuluhan, kaya hindi natin pinaniniwalaan? Nung mga panahon pa lang ito, ang mga babae ay hindi pinaniniwalaan. They are regardless, parang hindi reliable, no authority. Ang sabi nung ilang commentators, hindi authoritative yung kanilang sinasabi. Pero narinig nila din kay Simon na wala nga doon ang Panginoon, nabuhay ang Panginoon, pero still they don't believe. At yung pagkakatala na ito ni Lucas ay I'm assuming na hindi ganon yung pagtanaw. Binibigyan niya ng pagpapahalaga yung salita ng mga babae, kaya itinala niya yung nag-witness yung mga babae, sila Mary Magdalene. Pangalawang reason kung bakit tayo naniniwala, kung bakit ako naniniwala na these two are unsaved men, dahil sa sinabi ng Panginoon sa kanila na sa 24:25. Ang sabi sa 24:25 ng Luke, 24:25 ng Lucas, ganito naman ang sabi. Ang Panginoong Jesucristo nagsasalita sa bahaging ito, 24:25 ng Lucas. Ang sabi, at sinabi ng Panginoon sa kanila, although hindi nila nakikilala pa, they did not recognize the Lord Jesus Christ, na siya pala yung kasakasama
nila nung panahong iyon. At sinabi niya sa kanila, "O mga taong haling, o fool." Kaya tayo naniniwala na these are unsaved men. Tatawagin bang mangmang yung tao na sumasampalataya na ligtas ng Panginoon? Ay, ang tatawag dun mapalad, hindi po ba? Parang naalala ko kasi yung noong yung sabihin ng Panginoong Jesus na "Oh fool", parang yung rich man na nagsabi doon sa kwento doon sa Lucas din sa 12 na ibigiba ko ang aking bangan. Remember that? Gagawa ako ng mas malaki at ako'y doon ko ilalagay ang aking mga inani at sasabihin ko sa aking sarili, magsaya ka, mamahinga ka, sapagkat marami ka ng ani. Be glad and be merry. And ang sabi sa kanya ng Panginoon, "Thou fool." Ngayong gabing ito ay ire-require sa iyo ang iyong kaluluwa. Kaya tayo naniniwala sa bahaging iyon. Kung hindi kayo naniniwala, wala namang tayong problema doon. Kasi kaya ko gusto kong sabihin na sila ay unsaved men because they are disciples, hindi ba? They are listening to the Lord before prior to this meeting, pero hindi sila saved. Only God saves. You could be a disciple of the Lord Jesus Christ and yet be lost. You could be a preacher and be lost. Yung mga saved talaga, yung mga kinilos ng ating Panginoong Diyos, they will listen to His word. They will listen carefully. They will not treat the word of God lightly, or they will not treat the word of God as if it is an idle tale. Hindi ganon. They will believe the word, yung good news. Kita nyo kaibahan ng reaction nila doon, yung two men na ito sa reaction ni Peter and John. They confirm it. Nagpunta sila doon. Never mind the preacher, never mind the messenger. Kahit sino yung nagsabi sa iyo ng mabuting balita, you check the word, you believe the word. And yun nga, yung meeting niya, yung first point natin, a meeting with Jesus. Nung hindi pa sila kinatatagpo ng Panginoong Diyos, ang kanilang buhay ay mayroong kalungkutan. Naglalakad sila na nawala na sila ng pag-asa. They were very sad. Nawala na sila ng pag-asa dahil ang kanilang inaasahan ay ang akala nila ay namatay na. Sabi dito sa verse 14, at kanilang pinag-uusapan ang lahat ng mga bagay na nangyari. Sa 15, at nangyari na samantalang sila'y nag-uusapan at nagtatanungan na si Jesus din ay lumapit at nakisabay sa kanila. Datapwat sa mga mata nila'y may nakatatakip upang siya'y huwag nilang
makilala. Hindi hinayaan ng Panginoong Diyos yung dalawang alagad na ito na yung magpatuloy na lang ng malayo sa kanya, gumawa ng another effort ang ating Panginoong Diyos upang tiyakin niya na ito'y magkakaroon ng kaligtasan. Hindi ba gayon din sa atin? Siya yung unang kumilos. Kita nyo, sino yung lumapit sa kanila? Sino yung nag-initiate sa mga taong ito? Ang Panginoong Hesukristo. Sabi dun sa verse 15, at samantalang nangyari na samantalang sila'y nag-uusapan at nagtatanungan na si Jesus din ay lumapit. He come down from heaven to earth for us at nakisabay sa kanila. Yung ating pinagdadaanan, hindi nating pinagdadaanan mag-isa. Tayo may kasama. Datapat sa kanilang mga matay may natatakip upang siya'y huwag niyang makilala. Sa 17, yung message from Jesus. Ang sabi doon sa 17, at sinabi niya sa kanila, ano ang mga salitaan ninyong ito sa inyong paglalakad? What I like from Pastor Ron, nag-a-ask siya ng question sa pagtuturo niya. Gayon din gayon pala dapat yung nagtatanong para magpo-post ka saglit para sila'y tanungin, kasi magigising ang isip pag tinatanong. Sabi niya, ano ang mga salitaan ninyong ito sa inyong paglalakad? At sila'y nagsitigil at nangalulumbay ang mga mukha. They were very sad. Sabi ko sa inyo, malungkot sila. At isa sa kanila na nangangalang Cleopas, male version ni Cleopatra, sa pagsagot ay sinabi sa kanya, ikaw bagay nakikipamayan lamang sa Jerusalem at hindi mo nakaalam ng mga bagay na doon nangyari ng mga araw na ito? Yung pagka-inimagine natin na si Cleopas ay nandoon na sa langit dahil eventually na-save yung dalawang ito, talaga bang sinabi ko yun sa Panginoon noong sinabi niya na ikaw lamang ba yung tao na saan ka galing? Bakit hindi mo alam ang mga bagay na ito? Siguro medyo may kahihiyan sa sarili si Cleopas, At sinabi niya sa kanila, anong mga bagay? He was directing them to him. At sinabi nila sa kanila ang mga bagay tungkol kay Jesus na Nazareno, na isang propetang makapangyarihan sa gawa. Iyon ang problema. Ang pagkakilala nila sa Panginoong Diyos ay isa lamang propeta, isa lamang tagapagturo mula sa Diyos. They did not know Him as Lord and Savior. Mahalaga pala na ating makilala siya bilang ating sariling Panginoon at sariling tagapagligtas. Ano ang mga bagay tungkol kay Jesus na Nazareno, na isang propetang makapangyarihan sa gawa at sa salita,
sa harap ng Diyos at ng buong bayan, at kung paanong ang pagkabigay sa kanya ng mga pangulong saserdote at ng mga pinuno upang hatulan sa kamatayan at siya'y ipinako sa krus. Datapat hinintay namin siya ang tutubo sa Israel. Imagine niyo na lang yung lugmok na siya din yung aming pag-asa na tutubo sa Israel. At bukod sa lahat ng mga ito ay ngayon ang ikatlong araw. Ikatlong araw, yung binasa natin kanina, no? If they listen only to the teaching of the Lord Jesus Christ, they won't be discouraged. Dapat excited pa sila, di ba? Excited sila dahil ngayon ang ikatlong araw, mabubuhay ang Panginoong Jesucristo. Pero what is their problem? Their problem is unbelief. Hindi talaga sila naniwala. Maybe they are there sa paanan ng Panginoong Jesucristo for other things, for other reason. Their motives are wrong. Yung alala ko lagi yung mga alagad na mga tao na naghahanap sa Panginoon, at nung makita siya doon sa John ay kailan ka dumating? Sinasabi ko iwi ka sa inyo, hindi niyo ako hinahanap dahilan sa himalang aking ginawa, kundi kayo nakakain ng tinapay at kayo nabusog. What are your reason? What is your reason kung bakit ka patuloy na nagpupunta sa lugar na ito? Ikaw ba'y nandirito upang makinig ng kanyang mga salita? Ang sabi doon sa verse 22 na tayo, at bukod sa rito, iba sa mga babaeng kasama namin na nagsiparoong maaga sa libingan, pertaining to Mary Magdalene and Mariang ina ni Santiago at ni Joanna, ay nakapagtaka sa amin, at nang hindi mga sumpungan ang kanyang bangkay, ay nangagbalik sila nang sila'y na may nakakita ng isang pangitain ng mga anghel at nang nagsasabing siya'y buhay. At nagsiparoon sa libingan ng ilang kasama namin. Alam nila na yung mga kasama nila, si Simon and John, ay nagpunta doon sa libingan at nagsiparoon sa libingan ng ilang kasama namin, at nasumpungan nilang alinsunod sa sinabi ng mga babae, datapwat siya'y hindi nila nakita. Malabong siya'y itinago ng mga alagad niya. Kasi takot na takot nga yung mga disciples Paano ngayon magkakaroon sila ng lakas ng loob na kuhanin yung bangkay ng Panginoon? Hindi maaari. At isa pa, merong mga bantay doon. 4 na lalaki na nagpapalit-palitan. 4 na Roman soldiers na nagpapalit-palitan para sila'y manatiling gising doon sa kanilang matay. 4 na oras, papalitan na sila. Hindi sila mag-overnight. Kaya tutulog-tulog na. Hindi gayon. Pinapalitan. At I would suppose na yung mga bantay na ito ay mga maskulado, mga kakatawan siguro ni Kapidya, no? Hindi ninakaw ang Panginoong Jesucristo, kaya siya ay wala dito. Meron nga isa akong nabasa, who moved the stone? Bakit kailangang i-move yung stone? Para makita nila na wala siya roon. Hindi na kailangan sa upper room nga, saradong-sarado na yung upper room, pero nakakapasok. He just walked into the walls. Pero
Hindi na niya kailangan dumaan pa ng pinto. Kailangan may mag-move sa stone para makita nila the empty tomb. At sinabi, dito na yung proklamasyon ng Panginoon. At sinabi niya, 25, Luke 24:25, at sinabi niya sa kanila, o mga taong haling, doubtful, at makukupad ang mga pusong magsisampalataya sa lahat ng mga salita ng mga propeta. Hindi baga kinakailangang si Kristo'y maghirap ng mga bagay na ito at pumasok sa kanyang kalwalhatian at mula kay Moses at sa mga propeta ay ipinaaninaw niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan, and beginning from Moses and sa prophets ay ipinaaninaw sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya. Hindi ito from Genesis hanggang sa hanggang Malakay ito, ipinaaninaw sa kanila. Hindi yung mga bagay tungkol lamang sa Panginoong Hesukristo. Hindi lahat ng mensahe from Genesis o yung Decalogue hanggang doon sa Malakay na alam natin. Kasi ang walk nila is about 7 miles at ang average person nakakapaglakad siya ng 17 minutes. Kaya kung kukumputin nyo, yung 7 miles, less than 2 hours. Hindi ito walk to the North Pole. Hindi ganun katagal. Pero ang sabi, at magmula kay Moses at sa mga propeta ay ipinaaninaw sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya. Hindi mawawala dito, sigurado, yung proto-evangelium dito sa 3:15 ng Genesis. Ang sabi sa 3:15 ng Genesis, at aalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi, ito ang dudurog sa iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Maghihirap ang Panginoong Hesukristo, ngunit pagtatagumpayan niya ang kamatayan. The proto-evangelium, at hindi mawawala doon yung beginning with Moses at sa mga propeta. Marahil ay kasama din na i-discuss ng Panginoon. I would like to walk with Jesus. Pagka yung gugustuhin natin na nandoon kasama ni Jesus, nagkakaroon sila ng Bible study doon sa road to Emmaus. Yung 2 hours na yon ay kanilang sasamantalahin. Yung sinasabi ko na yung sa doorpost, ipinaaninaw niya yung namatay, if I see the blood, I will pass over you. Of course, yung brazen serpent, hindi sigurado mawawala yung brazen serpent na itinaas ni Moses, na kung paano itinaas ni Moses ang krus ang ahas na tanso sa ilangga, yung kailangan itaas ang anak ng tao. Lahat ay sumampalataya, ang lahat ng tumitingin dun sa brazen serpent ay gumagaling mula sa pagkakatuklaw ng ahas. And beginning from Moses at sa mga propeta, ipinaaninaw niya ang lahat ng tungkol lamang sa kanya. Balikan po natin yung ating sa Lucas
Luke chapter 24. Luke 24 verse 28 na tayo. Yung sa third point natin, dalawa na yung natatapos, ay a meeting with Jesus, a message from Jesus. Ibig sabihin, the whole scripture ay tungkol pala sa ating Panginoong Jesucristo. He is existing. The Lord Jesus Christ is existing na noong Old Testament pa lamang. Ang sabi ng 28, Luke 24:28, at sila'y malapit na sa nayong kanilang paroroonan, at naganyo siyang waring may paroroonang lalo pang malayo, at siya'y kanilang pinigil. Talking about hospitality, no? Pinigil nila. Ano kaya yung nagtulak sa kanila upang pigilin ang tao? Hindi naman nila alam pa, no? Hindi pa alam nila na nung mga panahon ito na ang nagpapaliwanag pala sa kanila ay ang Panginoong Diyos. Palagay nyo lang, bakit nila pinigil ang Panginoon? They want to have more doon sa kanyang teaching, hindi ba? Bakit mo naman pipigilan yung tao? Diyan ka na nga. kung naaasar ka, kung na-offend ka dun sa kanyang sinabi, pero parang ka-offend yung sinabi ng Panginoon, ano? Kayong mangaling, o thou fool. Pero hindi sila na-offend eh. Yun ay nagtulak pa sa kanila upang namnamin yung pagtuturo nung taong ito. They are not concerned kung sino yung nagtuturo. They are concerned to the Word of God. Magandang magandang attitude 'yon na makikinig lang ako kay Pastor Eric. Makikinig lang ako pastor yan. Makikinig lang ako pagka si gano'n na ang nagsasalita. Hindi. Ang main focus is the Word of God. Ang sabi doon sa 29, at siya'y kanilang pinigil at sinasabi, tumuloy ka sa amin sapagkat gumagabi na. Sabi ko sa inyo, late in the afternoon yung pangyayaring ito. At kumikiling na ang araw at pumasok siya upang tumuloy sa kanila. Ito na yung meal with Jesus. O pagka meal, ang basa ko doon ay to have fellowship. Yung PTF natin, may PTF ba tayo na walang merienda? Laging may merienda, no? Laging may pagsasaluhan. Kasi equivalent ito sa fellowship na they want fellowship with someone na nagtuturo sa kanila ng salita ng Diyos. Sa mga discipleship, lagi namang lalo na Clemente, mayroong mga food, pampatagal din ng huntahan 'yon. At naalala ko kung yung billing sa akin ni pastor, pagka naghanda sila ng merienda, paunlakan mo kasi pampatagal din kaya para magkaroon ng fellowship, di ba? Meal is equivalent to fellowship. A meal with Jesus is to have a fellowship with Jesus. Do you miss the fellowship sa ating Panginoon? Do you have a growing relationship
sa ating Panginoong Diyos. Gusto mo ba magkaroon ng fellowship sa ating Panginoon? Naalala ko nung nung nabubuhay pa si tatang ko at ang gusto daw nila na nag-uusap. Kasi nag-iikmo si mother, iikmuhan sila at yung fellowship na meron sila hanggang gabi, mula umaga hanggang gabi, hindi sila nagkakasawaan nung pinaghuhuntahanan. They are enjoying. Gano'n naman yata sa dalawang tao na nagmamahalan, hindi ba? Gusto mo ng kausap, hindi mo siya gustong iwanan na kasi bored na bored ka, yun na nga, yung sumasakit na yung panga dun sa kasasalita. No, you are enjoying your time with the person you love. Ang sabi dito, at the beginning to love, yung word na itinuturo ng stranger na yun pala ay ang Panginoong Diyos. Stranger sa kanila sa mga panahong ito, hindi pa nila alam. Kailan nila nalaman yan? Later na. At nangyari nang siya'y nakaupo, nakasalo nila sa dulang ng pagkain, ay kanyang dinampot ang tinapay at binasbasan at ito'y pinagputol-putol at ibinigay sa kanila. Ano yung maaalala nyo? Excuse me. Ano yung maalala nyo? Yung Lord's Supper, hindi ba? Ito'y gawain ng head of the house. Pero doon nakilala nila. Sabi dito sa verse 31, at nangabuksan ang kanilang mga mata. Hindi gumanyan, no? Hindi nabuksan. Must remember, naglalakad sila, pero bang naglalakad, nagaganon-ganon sila. Hindi naman, naunawaan nila, na-recognize nila, naalaman nila nung panahong ito. There are yung turning point sa kanilang buhay. Meron silang moment na yung tinatawag namin na aha moment, yung parang nagkaroon sila ng kaunawaan at nangabuksan ang kanilang mga mata at siya'y nakilala nila at siya'y nawala sa kanilang mga paningin at sila'y nangagsabihan, hindi ba nag-aalab ang ating puso sa loob natin habang tayo'y kinakausap niya sa daan, samantalang binubuksan niya sa atin ang mga kasulatan. Kailan? Yung huling panahon na nag-aalab yung ating mga puso pagka ating binubuksan ang salita ng Diyos, na yung para siyang yung buhay siya na gustong-gusto mo na basahin. Kailan nagalap ang iyong puso? Ginagawa mo lang pampaantok yung salita ng Diyos. Again, the illustration, love letter ng Panginoon sa atin. Hindi mo bubuksan, hindi mo babasahin ang love letter ng Panginoon sa iyo na parang na naboboring ka na lamang. You will want to read His Word. A meeting with Jesus, a message from Jesus, a meal with Jesus, or a fellowship with Jesus. Kaya meal ang nilagay ko para MM na yun. Para 4 na M. At yung huli, yung a mission for Jesus. 33. At sila'y nagsitindig ng oras ding yaon. Their reaction. Nung kanilang maunawaan, ang Panginoon
ang Panginoong Diyos, ang ating kausap, may epekto sa kanila. Ang salitaan ng Diyos, ang meeting sa kanila ng Panginoon. At sila'y nagsitindig sa oras ning iyon at nangagbalik sa Jerusalem at narat ng nangagkakatipon ang 11 at ang kanilang mga kasama at nangagsasabi, tunay na nagbangong muli ang Panginoon at napakita kay Simon at isinaysay nila ang mga bagay na nangyari sa daan. They were excited to share their experience with the Lord. Are you excited? Kung pagka isineshare mo ang kasulatan, ang bagay na iyong naunawaan, yung natatandaan ko pa si Ma'am Rowena, yung nag-share siya, sino yung na-hospital na pinuntahan natin, John 3:16, yung kung inyong sinasabi, at hindi isineshare yan na parang wala lang, because she is concerned doon sa kanyang loved one, doon sa tito niyo po ba yan? Oo, yung kanyang pinag-sharean. Because he believed na yung word ni God ay powerful. It is the dynamos, hindi ba? Dynamite. Naniniwala pa rin ba tayo na may power ang salita ng Diyos upang baguhin ang mga taong tila baga hindi na maliligtas? Si Paul, si Pablo, hindi na siguro maliligtas yang si Paul, kahuli-huli yan, pero kinilos siya ng Panginoon. Umasa po tayo sa Panginoon. Sabi doon sa 35 sa huling talata, at isinaysay nila ang mga bagay na nangyari sa daan at kung paanong siya'y nakilala nila ng pagputol-putulin ang tinapay. Have you met with Jesus? Nakatagpo mo na ba ang ating Panginoong Diyos? Do you listen to His word, to His message? Do you have a growing fellowship with our Lord? At yung mission, yung buhay, paano mo gagamitin yung iyong buhay? One of the reason ng ating pagkakaligtas ay to be a witness for Him. Tayo pumalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita. Dalangin po namin